أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pinapabatid sa ating lahat na ang ating relihiyong Islam ay nag-uutos sa atin ng pagpapaalalahanan sa bawat isa at pagpapayo sa bawat isa na may katapatan, sapagkat ang dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, inulat ni Tamim ad-Dari, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Ad-dinun nasiha. Kulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Inulat ni Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang relihiyon ay katapatan. Aming sinabi, kanino? Para sa Allah at para sa kanyang aklat at para sa kanyang mensahero at para sa mga pinuno ng mga Muslim at para sa pangkalahatan isinilaysay ni Muslim. Ad-dinun nasiha. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, na ang ibang kahulugan ng nasiha, katapatan at pagpapayo. Nakahulugan ng nasiha, ang nasiha sa wika ay katapatan at pagsala ng isang bagay mula sa mga marumi at pag-ayos sa mga nasira. Ang nasiha sa termino ng Islam ay katulad sa kahulugan ng relihiyon, na kapag nawala ang pagpapayo ay mawawala rin ang relihiyon. Ang katapatan para sa Allah. Ang kaisahan ng Allah ay siya lamang ang sasambahin at susundin ang kanyang mga ipinag-uutos at iwanan ang mga ipinagbabawal. An-nasiha lillahi ta'ala hiya tawhiduhu wa ibadatuhu wa ta'atu amrihi wa taraka nahyihi. Mga kapatid sa pananampalataya, ikalawa, an-nasiha li kitabillahi ittakan tilawatihi wa fahman ma'aniyati wal amal bi ahkamihi wa ta'dimu qadrihi. Ang katapatan para sa aklat, ang maging dalubhasa sa pagbabasa sa Quran at pag-unawa sa mga kahulugan nito at pagsasagawa sa mga batas at pagdakila nito. Ang katapatan para sa mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamahal sa kanya at pagsunod at maniwala sa kanya at paggaya sa kanyang mga sunnah. Ang katapatan para sa mga pinuno ng Muslim, ang katapatan sa mga lider at mga ulama para mawala ang pang-aapi sa bayan at pagbubuklod ng mga tao at pagtutulungan sa paggawa ng kabutihan at pagbabahagi ng mga kaalaman. Ang katapatan para sa mga pangkalahatang Muslim, ang pagmamahal sa kanila sa kabutihan, katulad sa pagmamahal mo sa iyong sarili at paggabay sa kanila sa ikabubuti ng kanilang relihiyon at kabuhayan, at huwag silang dadayain. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, na sinabi ni Khattabi, ang nasiha, salitang nagpapahiwatig ng pagmamahal sa kabutihan. An-nasihatu kalimatu yu'baru biha an jamilatihi al-iradatul khair. At ang nasiha, salitang nagpapahiwatig ng pagmamahal sa kabutihan para sa taong pinapayuhan. Kaya ang pinagmulan ng nasiha ay pagsala tulad sa pagsala sa pulot pukyutan.
Kaya magpayuhan sa bawat isa na sinabi ng Allah sa banal na Quran, wal asr, innal insana lafi khusur, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, sumpaman sa panahon, katotohanan ang sangkatauhan ay sadyang nasa kalugihan maliban sa mga yaong sumasampalataya at gumawa ng mga kabutihan at nagpayuhan ng katotohanan at nagpayuhan ng pagtitiis. Karapatan ng mga Muslim sa kapwa niyang Muslim na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim alal muslim sittah, kila ma hunna ya Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu, rawahu Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang karapatan ng isang Muslim sa kapwa niyang Muslim ay 6. Merong nagsabi, ano po ang iyon? Ano po ang mga iyon, o mensahero ng Allah? Kanyang sinabi, kapag nakita mo siya, kung gayon ay batiin mo ng salam, at kapag inanyayahan ka ay tugunin mo siya, at kapag humingi siya ng payo sa iyo ay yung payuhan, at kapag nagbumahing siya ay magsabi ng alhamdulillah, kaya banggitin mo sa kanya ang yarhamakumullah, at kapag nagkasakit siya bisitahin mo, at kapag namatay ay sundan mo sa libingan, isinalaysay ni Muslim. Karapatan na kung saan pinabatid sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obligasyon ang magbigay ng magandang payo sa bawat isa bilang kapatid sa pananampalataya. Kaya sinabi ni Jarir bin Abdullah bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ako ay nakipagkasundo sa Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Ikamis salah wa ita'id zakah wa nasli kulli muslim, rawahul Bukhari. Para itayo ang pagdarasal at magbigay ng kawanggawa at maging tapat sa lahat ng mga Muslim, isinalaysay ni Bukhari. Pagpapayo ay humahantong sa kagandahan, pagpapayo ay humahantong sa kasamaan. Magandang pagpapayo ng ni Propeta Musa, sabi ng Allah, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرِجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. At may dumating na lalaki mula sa dulo ng syudad na tumatakbo at nagsabi, O Musa, tunay ang mga namumuno ay nagpupulong-pulong upang ikaw ay kanilang patayin, kaya lumabas ka na. Tunay ay ako isa sa mga tapat na tagapayo. Tunay na ako ay isa sa mga tapat na tagapayo. At ang masamang pagpapayo ay si Satanas, si Iblis, na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيَبْدِلَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْعَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَسَّمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ padallahuma bil gurur. Sinabi ng Allah, at saka binulungan silang dalawa ni Satanas upang ipalabas sa kanila ang anumang nakatago mula sa kanilang pribadong bahagi. At kanyang sinabi, ang iyong Panginoon ay hindi nagbabawal sa inyo sa punong iyon, maliban na kayo maging mga anghel o kayo maging mga immortal, at siya'y nanumpa sa kanilang dalawa na ako sa inyo ay isa sa mga tagatapat na tagapayo, ngunit dinala sila
sa panlilinlang. Kaya dito mga kapatid, pagpapayo na kung saan na dalawang klase na ang kihahantungan, pagpapayo sa kagandahan at pagpapayo sa kasamaan. Kaya makita natin mga kapatid sa pananampalataya, ang pagpapayo, mga asal ng pagpapayo ay kinakailangan ikhlas o katapatan. Ikalawa, dapat ang pagpapayo ay palihim maliban sa taong lantad sa kasamaan. Mga asal ng pagpapayo, dapat gumamit ng pinakamainam na pamaraan sa pagpapayo upang tumugon ang taong pinapayuhan. Ang mga kapatid sa pananampalataya, ikaapat, dapat may kaalaman ang taong magpapayo, ang pagtingin sa magandang lugar at oras. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ang pagpapayo ay hindi pagpapahiya, bagkus ito ay pagpapaalala. Kinuwento ni Allah sa sinabi ni Nuh, sabi, o aking tribo, wala sa akin ang pagkaligaw, subalit ako ay isang mensahero na nagmula sa Panginoon ng mga sanlibutan para ipaabot sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon at nagpapayo sa inyo sapagkat meron akong nalalaman sa Allah na hindi ninyo nalalaman. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, na makita natin na ang magandang bunga ng pagpapayo, na inshallah na magabayan, maging matuwid ang ating pinapayuhan, na kabilang tayo magabayan ng Allah dito sa mundo at saka sa kabilang buhay, at kalugdan niya tayo, ilayo tayo sa kanyang kaparusahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.